Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DUST. Ngayong hapon, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Sir Aurelio para bigyan tayo ng update kaugnay po yan sa Bagyong Nona. Magandang hapon, Mr. Aurelio. At bilang unang katanungan, ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay nga dito kay Bagyong Nona? Magandang hapon sa inyo lahat. Ang Bagyong Nona ay nanatili pa rin sa lakas na hangin na umaabot sa 140 km per hour, samantalang ang gustiness ay umaabot sa 170 km per hour. Kaninang tanghali, namataan natin yung mata ng Bagyong Nano na sa Victoria Oriental, Mindoro. At inasak natin kikilos ito na westward sa bilis na 15 km per hour. Mr. Aurelio, ito po bang si Bagyong Nona, ilang beses ba itong naglandfall? Si Bagyong Nona ay nakalimang beses na naglandfall dito sa ating bansa. At kahapon ay naglandfall siya. Unang landfall ay sa bandang Batak Island, Northern Samar. Pangalawang landfall ay sa bandang Bulusan, Sorsogon. Pangatlo, ito sa Burias Island. At kaninang umaga, around 5:30, ay naglandfall ulit sa Baton Island, Romblon. Ang pinakahuling landfall, ito sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, kaninang 10:30 ng umaga. At ngayon, base nga po dito sa mga severe weather bulletin, nananatili bilang isang typhoon. Ito nga si Bagyong Nona. Ibig sabihin ba nito, nadagdagan pa yung mga lugar na nasa ilalim ng public storm warning signals? Habang ito'y kumikilos na papunta sa bandaon, nanatili pa rin sa bandang Mindoro provinces itong mata ng Bagyong Nona, ay inaasahan natin na mabawasan ang mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Nakataas po ang public storm warning signal number 3 sa mga lugar kung saan makakaranas ng masungit na panahon at posibilidad magkaroon ng storm surge o yung biglaang malalaking alon dulot ng Bagyong Nona kung saan aabot hanggang 2 meters. Ang mga lugar nito ay Calamian Group of Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Lubang Island. Public storm warning signal number 2 naman kung saan makakaranas pa rin ng masungit na panahon at may posibilidad ng storm surge. Ang mga lugar nito ang Marinduque, Romblon at Batangas. Public storm warning signal number 1 naman ay nakataas kung saan makakaranas ng pagulan at pagbugso ng hangin. Dito sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Burias Island, Northern Palawan, Cuyo Island, Aklan at Antique. At kasama nga sa mga areas under signal number 1, ito nga Metro Manila. So kailan po ba gaganda ang panahon dito sa atin? As kasalukuyan, nakaranas tayo ng maulap at may mapag-ulan at may mapagbugso ng hangin tulad ng bagyong Sinona. At kung kailan tayo makakaranas o magsisimulang gumanda ang panahon ay bukas pa ng umaga ay magsisimulang gumanda ang panahon dito sa Metro Manila kapag ito'y nanatili ang pagkilos ng Bagyong Nona. At bilang huling katanungan na lamang po, Mr. Aurelio, may panibagong low pressure area na naman sa labas ng ating area of responsibility. So ano to, inaasahan bang papasok ito sa ating area of responsibility at may posibilidad ba na mas lumakas pa ito sa pagiging bagyo? Opo, meron tayong binabantayang low pressure area. Ito'y nasa layong 1,800 kilometers east po yan ng Mindanao. Yung makikita, napakalayo po ang low pressure area at wala pong direktang epekto nito. Kapag ito'y manatili sa kanyang pagkilos na westward o palapit sa ating bansa, ay maaari pong sa Friday ay nasa loob ito ng Philippine Area of Responsibility. At may posibilidad pa rin ito maging bagyo dahil itong low pressure area, yung makikita ay nasa Pacific Ocean. Yan muna ang latest mula sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.